Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo sa Bonifacio Global City, isang maulan na araw na naman. Update tayo sa iba't ibang mga future projects ay tatayo dito. Sobrang lakas ng ulan kanina, pero bakit nga ba hindi binabaha ang Bonifacio Global City? Yan ay alamin natin sa videong ito. Hanggang year 2027 na lang pala matatapos na ang lease ng Ayala Land dito sa Market Property at magkakaroon na nga ito ng redevelopment. Ang malawak na area sa harap ng mall ang magkakaroon ng redevelopment. Kabilang na ang open parking dyan at ang terminal. Ito na pala ang pinaka-last na malaking property na pagmamayari ng BCDA o Basis Conversion and Development Authority, isang ahensya ng gobyerno na namamahala sa development ng mga dating military bases. Isang fully developed city na nga ang BGC mula sa dating military base na Fort Bonifacio. Ito ay master planned na development, isang smart city na world class ang standard. Sa master plan pa lang ng Bonifacio Global City, may maayos na blueprint ng mga kalsada, mga utilities, mga park at mga garden, pati na ang mga commercial areas, residential areas. Kasama na dyan ang disaster resiliency. Kaya naman hindi binabaha ang Bonifacio Global City dahil sa water retention facility na makikita doon sa ilalim ng Burgos Circle. Mamaya pupunta tayo doon. Halos fully developed na rin ang BGC at ilan na lang yung vacant na property dito. Isa pang bagong area na naging available for redevelopment dito sa BGC ang The Fourth Strip, isa sa mga unang na-develop dito sa BGC. Pupuntahan din natin yan at tingnan natin ang latest na update sa demolition ng The Fourth Strip dahil magkakaroon na nga doon ng redevelopment. So ayun guys, kahit maulan, very walkable pa rin ang Bonifacio High Street. Ito ang pinaka-central plaza ng buong BGC. Ang Bonifacio High Street ay may haba na 1 kilometer na hinati-hati sa 4 hanggang 5 na park. Dalawa na pala yung bagong property na magiging available for development, ang Market at ang The Fourth Strip. So ayun guys, maayos yung mga kalsada dito at isa sa mga priority dito ang mga pedestrian. Kailangan talagang huminto ang mga sasakyan kung may tatawid. Ayon yan sa pinapatupad na protocol dito sa loob ng BGC. Maraming park dito na pwedeng pasyalan at puntahan, katulad ng Terra 28, Park 30th, Burgos Circle at meron pang iba at ang pinakamalaki nga ang Bonifacio High Street. Sobrang haba nga nitong High Street at ilang park pa yung dadaanan natin bago tayo makarating doon sa dulo.
Dito ang isa sa pinakamaganda, yung park design. Bakit hindi ganito kaganda yung mga public park natin na gawa ng gobyerno? Kapag mga park na gawa ng private companies, napakagandang design. Kahit maulan ngayon, masarap pa rin mamasyal dito sa BGC dahil napakaganda ng park. Andito na tayo sa may 5th Avenue, malapit na sa dulo ng High Street. Dito makikita natin ang dalawang atraksyon dito sa BGC, ang mga bagong 3D LED billboard. So ayun guys, ang ganda ng mga billboard dito. Eto, napuntahan na natin ang The 4th Strip na na-demolish na nga. Wala nang natira sa mga building dito na dati ay occupied ng mga restaurant, mga bar, iba't iba mga stores at mga cafe. Malawak din pala na property ang The 4th Strip. So ayun guys, ito na makikita natin sa loob. Wala na nga yung lahat ng mga building na nakatayo dito. Ayon pa sa nabasa natin online, mixed-use development ang itatayo dito. Magtatayo ng mga bagong high-rise building, residential towers, commercial buildings at marami pang iba. Pero wala pa tayong idea kung anong company ang magde-develop nito. Most likely baka Ayala Land din dahil katabi lang ito ng Bonifacio High Street.
Tingnan nyo naman, napakalawak nito. Pwede pa siguro magtayo dito ng bagong mall. Isa pala sa mga park dito sa BGC ang Alveo Central Plaza. Dito rin makikita ang amphitheater. Yung dating night market, ginawa ng basketball court sa ngayon. Lumipat na yung night market dito, ando na sa Bridgetown. Andito naman tayo sa southwest ng BGC sa Forbestown. Dito natin makikita ang Burgos Circle kung nasaan ang water retention facility. Ang dahilan kung bakit hindi bumabaha dito sa buong Bonifacio Global City. Retarding basin pala ang tawag sa ilalim nito. 72 meters wide ang lawak at may lalim na kasing taas ng 6 na palapag na building. Dito na iipon sa ilalim nito ang mga tubig ulan bago pa i-release sa mga creek papunta na sa drainage system. Maganda talaga kapag master plan ang isang community dahil napaplano na agad kung saan ilalagay yung mga drainage system, mga electrical, roadworks, walkway at marami pang iba. At sa ibabaw nga nito ay ginawa na park. $60 million lang pala ang halaga sa pagpapatayo ng retarding basin sa ilalim nito na kayang-kaya ng budget ng gobyerno. Kung ang bawat syudad sa Metro Manila ay may isang water retention facility, malaking tulong siguro laban sa mga pagbaha. Pero mahirapan na ang mga syudad sa Metro Manila na maghanap ng lugar kung saan nilalagay ang mga retarding basin. Kahit sa ang sulok dito sa BGC, makakakita ka ng mga open park at mini garden. Anyway, ano masasabi nyo sa development ng Bonifacio Global City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!